sound bites o yung mga naging pahayag tungkol sa pagpirma nga kanina, no? Unahin natin ang mga sinabi po ng Pangulo. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. So I direct now all concerned departments and agencies of the national government to exercise prudent fiscal management to ensure uninterrupted quality public service. Malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masino, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Yan yung sabi ng Pangulo, no? Without patronage. Patronage. Ha. So, puntahan natin yung ilan pang quick lang na mga reaksyon mula doon sa mga mababatas. Iba sa kanila umattend talaga ng signing kanina. Sabi po ni SP Tito Soto, ito daw ang cleanest na budget na pinirmahan, pero tila raw mas gusto ni PBBM ng mas malinis pa na pondo. So parang pwede pang may magawa. Tama naman, dapat naman talagang merong gawin. Puntahan natin ang naging reaksyon ni Senador Ping Lacson. Sabi ng Senate President Pro Temp na si Ping Lacson, happy and satisfied naman daw siya doon sa 2026 national budget. At sa mga listahan daw ng unprogrammed appropriations, dapat raw natira ang pondo para sa foreign assisted projects at revised AFP modernization program. Nakabilang din sa mga natira naman po talaga. O talagang nadudong pa rin, intact pa rin yata yun. Mase. Anyway, ikaw, meron ka pa ba dyan nakikita? Parang meron si Senator Erwin. Oo, ito. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, ito daw ang budget na magbabalik ng tiwala sa taong bayan sa pamahalaan. Ang pag-veto daw sa unprogrammed funds ay hakbang para sa ganap at tunay na pananagutan. Habang si Senator Win Gatchalian naman, meron ding ibinigay na pahayag. Sabi ng senador, nirerespeto niya ang pag-veto sa ilang probisyon ng 2026 budget. Nauna na rin daw natanggal ng Senado ang 80 billion pesos na sagip sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Nilinaw nila ito kasi parang nagkaroon ng confusion doon sa press briefing kanina. Nabanggit kasi siya na enumerate ni ES Recto habang iniisa-isa niya yung mga items under unprogrammed appropriations. So, ang pag-aakala nung iba kasama ito doon sa na-veto, turns out, natanggal na siya ng Senado. Doon pa lang sa level nila. Pero nabalitaan niyo ba yung maraming pumupuna sa pamilya Gatchalian dahil daw hindi sila umiimik bagamat binomba ng US ang Talaga. Nakakainis. I was waiting for that joke the whole day. Ang Venezuela. Nakikinig ako seryoso kung nakikinig eh. Pero Ed, seriously though, meron tayong update dyan mamaya. We'll update them sa sa katotohanang nagaganap sa Venezuela. Sa Venezuela ha? Venezuela, hindi Valenzuela. Joke lang yun, joke lang. Valenzuela. Ay, sorry, Venezuela. Ipasok na natin ang huling soundbite before yung guest natin. Wala pong iba, kundi yung pag-angal nga dito ni Congressman Erice. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Kaya nga, na maliwanag naman sa PhilHealth decision ni Justice Hernando, siya nagsabi na all forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we will have no choice but to question it. At iiwan natin yung mga series of reactions na yan sa sinabi na makahulugan ni ML Party List Representative Leila de Lima. At sinabi niyang, pag daw hindi ang pag-veto sa unprogrammed appropriations ang point,
dito or ng punto dito dahil may tuturing pa rin daw itong shadow pork, Ed Linggao. Oh. Okay. So abangan natin kung ano next step ng grupo nila, lalo na ni Congressman Erice.